Ito ang reading mo, Capricorn. Welcome back to my channel. Nawalin na sa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Isa channel reading kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Pentacles. I feel like yung energy mo, nasisense ko na may mga bagay dito na ginagawa mo na maiayos yung financial mo, na makapag-ipon, makapagpundar, at binabalak mo na magkaroon ng savings para sa kinabukasan mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito yung tao na merong gustong ipaliwanag, sabihin kung ano yung nilalaman ng kanyang isipan, or ayusin yung mga dapat ayusin, itama yung sitwasyon. Andun yung meron kang mga hiniling or ibibigay sa'yo na talagang gustong-gusto mo at matagal mo na tong inaasam at maibibigay rin sa'yo. Nakikita ko na andun yung pagmamahal sa sarili or pagmamahal sa isang tao na labis mong talagang iniibig. And this kind of love is guided. And kung ano man yung pagmamahal na kaya mong ibigay, pinupunuan mo yon. Nakita ko dito na meron kang sisimulan na bagong proyekto. Maaring some of you, merong relasyon na nagiging maganda, yung pakikitungo sa isa't isa, yung pagsasama. Nakita ko dito na merong tao na gusto na kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan and ihil yung sarili at magpatuloy sa hinaharap. You're trying to risk something here dun sa situation. May mga gusto ka nang iwanan or ayaw mo nang isipin yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng problema or stress kasi mas gusto mo na mas maayos kung ano yung meron ka ngayon. Some of you, meron ditong pagsisinungaling or cheating. Nakikita ko na may tao dito na nararamdaman niyang may nang iwan sa kanya, kaya nalulungkot siya. Some of you naman pwedeng nabibitin sa panggastos, kaya ginagawa ng paraan kung ano yung magagawa pa dun na pwedeng makatulong sa financial. Nagkaroon ng end dun sa last situation. Napagod ka na kaya gusto mo munang magpahinga, gusto mo muna na tapusin muna kung ano yung meron doon at ayusin kung ano yung sa tingin mo pwede mo pang maiayos doon sa buhay mo at bumangon uli. Clarify natin Queen of Swords, Ace of Wands and Ace of Pentacles. I feel like ang nakikita ko dito, merong blessing na darating. And alam mo naman na deserve mo to. Alam mo naman na pinaghirapan mo din. Kasi andun yung passion na talagang pinagsikapan mo at the same time, kaya yung blessing tumating sa'yo kasi pinaghirapan mo Some of you naman, passion mo to
help someone or yung loved ones mo. Kasi alam mo na iyon yung nagpapasaya sa'yo. Clarify natin the Lovers. The Hierophant and Queen of Swords. Nakita ko dito na alam mo kung ano yung makakabuti dun sa sitwasyon or dun sa relasyon. And may nakikita kang mga bagay na dapat na ayusin. At gusto mong itama yon. Kung ano man yung mga hindi mo nagustuhan doon. Clarify natin ang Six of Swords. The Emperor and Eight of Swords. Ang nakikita ko dito, someone is controlling your life. Feeling mo, gusto mong kumawala doon. Gusto mong ialis yung sarili mo doon. And nakikita ko na meron na gusto mong i-cut yung connection doon sa sitwasyon na yun or doon sa tao na yun. Some of you naman, pwedeng ikaw to na kinokontrol mo yung nararamdaman mo deep inside. Kasi naguguluhan ka kung ano yung dapat mong gawin. Pero nakikita ko na unti-unti ka namang magiging okay. Makakaalis ka din dyan kung ano man yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo. Clarify natin ang Five of Pentacles. The Fool and Justice. I feel like ang nakikita ko dito yung journey mo na darating na nagkakaroon na ng clarity para sa'yo. Kung ano yung dapat mong gawin na move para maialis mo yung kalungkutan sa puso mo. Clarify natin ang Nine of Cups. Knight of Cups and Six of Swords. May parating dito, oh. Andun yung pagmamahal. And matagal mo na tong gusto, eh. Unti-unti ka rin na magiging okay. At kasi itong tao na to, nakita ko na siya yung pwedeng makatulong para sa'yo na makalimutan yung nakaraan. Clarify natin ang Ace of Wands. Eight of Swords and Five of Wands. Nagkaroon ng pagtatalo dun or conflict dun sa situation. Kaya para sa'yo na guluhan ka, gusto mong alisin yung sarili mo pero feeling mo nandun ka sa isang trap na sitwasyon. And nakikita ko na unti-unti mo naman na maiaalis yung sarili mo dyan. Kasi andun naman yung passion na gusto mong magawa dun sa sitwasyon na yon, na maipakita kung ano yung nararamdaman mo. Clarify natin ang Seven of Swords. Five of Cups and King of Swords. Nalungkot ka. Or pwedeng itong tao na to nalulungkot siya. Kasi nanghihinayang siya. Though, andun yung may mga nangyari na hindi maganda, nandun yung pagsisinungaling, or someone running away dun sa sitwasyon. Pero nakita ko na yung naluluha-luha pa siya. Clarify natin ang Ten of Swords. Nine of Pentacles and Eight of Cups. You are happy. Andun yung unti-unti ka nang nakaka-move on. And masaya ka dahil nakuha mo yung freedom na gusto mo. Nagiging kontento ka na kung ano yung meron para sa'yo.
yung mga dumarating para sa'yo. Masaya ka dun. And andun yung financial na nakikita ko na nagkakaroon ng grow. Ano naman natin kung ano mensahe ng yung gabay? Wedding. Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect, and commitment. It signifies a desire to deepen love over time. Your wedding day is a testament to your well-founded faith in love's power. Continually breathe life into that faith and love, dearest one. Ang mensahe ng yung gabay na yung dalawang nagsasama or nagmamahalan, binabind dyan ng marriage. Ganon din tayo, binabind din tayo ng marriage natin into God. Parang hindi tayo totally nakinasal sa Diyos. Pero andun yung faith natin palagi sa Kanya na hindi nawawala yun. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung mga gusto mo na makapagpasaya ng puso mo as long na tama yun, go for it. And alagaan yung sarili mo. Huwag makakalimot na magdasal palagi. At itong yung reading, Capricorn, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.